beloved Boss Mike Cervera. Yan yung alin, pinanggigigilan, ano ba, hayok na hayok, si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon, binabanatan nila ngayon sa Bendalo. Pasok, Marcoleta. 2026, Jen. Yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Bobo. Kita nyo mga kababayan yung pahayag netong si Marcoleta. Ito yung, ewan ko nagtatali-talinuan lang pero bobo talaga eh. Kasi mga kababayan, Bendalo ka ng Bendalo. Bendalo mo mukha mo. Diba? Bendahan mo yung mukha mo, Marcoleta, para nang sa ganun, mabatak-batak yan. Ayaw nyo palang binibend ang law. Ayaw nilang binabali ang law. Pero mga kababayan ko, balikan natin ang nakaraan. Putang ina, bakit tahimik ka, Marcoleta, sa EJK ni Duterte? Di ba binend niya yung law? Ano katwiran nyo? Okay lang i-bend ang law kasi papatayin naman yung mga adik? Sige nga ho mga kababayan, pag kay Duterte pwedeng baliin yung pong batas. Pwedeng i-bend ang law kasi pwedeng pumatay ng tao. Putang ina nyo! Tapos ngayon, gagamitin nyo yung salita na Bendalo. Diba, Jen Angeles, I love you too. Diba? Mga kababayan, isipin nyo. Bendalo sila ng Bendalo. Bakit hindi nyo gamitin niyang kay Duterteng putang inang yun? Bakit? Bakit hindi nyo gamitin? Di ba binend niya yung law para patayin yung mga adik daw, pero hindi naman lahat ng adik yun ang pinatay. Ano tawag doon? Pagsunod ba sa law o binend ang law? Di ba mga kababayan ko? Ang pogi ni Boss Mike sa One News. Di ba? Kakainis Marco eh. Sobra eh. Nabobuisit ako eh. Itong utang ina, bend ko yung piluka mo eh. Di ba mga kababayan, yan ang kaibahan sa mga putang inanto. Pagkapapabor sa kanila, ayos yan. Kaya nga yung tanong, bakit hindi sinasama yung pong mga nakatanggap daw ng maleta na galing din sa affidavit netong mga 18 Marines? Bakit hindi binabanggit si Mark Villar? Bakit hindi binabanggit si Loren Legarda? Di ba? Bakit hindi nyo sila tirahin? Nandyan na. Hinahanap nyo pa sa inyong sa inyong investigasyon kuno-kunya-kunyarian, hiring-hiringan. Sabi nga ni Erwin Tulfo, di ba? Hiring-hiringan ninyo. Nandun na si Loren Legarda. Alam nyo mga kababayan, lahat ng mga sasabihin ng mga gunggong na to, maibabalik sa kanila eh. Di ba? Lahat ng sasabihin nila na paratang o ibebentang o ibabato sa mga sumusuporta sa administrasyon ni Pangulo, babalik talaga sa kanila. Dahil ang grupo nilang sinusuportahan mismo ang siyang nauna na gumawa ng katulad netong Bendalo. Di ba? Ewan ko kung anong tawag nila ron sa hindi binigyan ng due process ang ating maraming kababayan na naging biktima, mga sanggol, mga minor de edad, mga walang kinalaman, dahil sa putang inang extrajudicial killing
na pinalaganap ng idol netong nakapilukang ito, mga kababayan, okay lang. Okay lang sa kanila yun. Di ba? Alam nyo na, samantala, yung salita lang yun walang aksyon. Ito ang kaibahan. Yung bend the law, may gawa na ang kampo nila. Ginawa na nila yun Binend talaga yung law. Pero, yung pong si Erwin Tulfo, bunganga pa lang yun, laway pa lang yun, wala pang aksyon. Galit na mga putang ina. Nakuha nyo yung pagkakaiba, mga kababayan? Nakuha nyo? Galit na galit sila sa salita pa lang, wika pa lang. Pero yung kampo nila, ginawa na yun ng malawakan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 30 tao na Pilipino ang pinatay ng mga putang inanto. Yan. At ang tawag doon ay bend the law. Diba? Buti na lang, hindi pa umaabot to kay paring Jojo. Sabi nga pala ni Sir Jojo, bitin daw yung oras namin. Sabi ko naman, kahit maghapon tayong mag-usap, malamang puputaktihin ka ng manonood sa atin. Diba? Yan, mga kababayan. Sinasabi ko. Eto na. Dito na tayo, mga kababayan. Kaya, nako, Chis Escudero. Nagpaliwanag na si Chis Escudero. Ano ang dahilan ng pagtalon ng ano ang dahilan kung bakit nag-over the backcode ito hong si Chis Escudero, mga kababayan? Bakit kaya? Ano kaya? Pasok! Naging dahilan ng paglipat. Ito na. Escudero inamin ang naging dahilan ng paglipat niya ng grupo. Kasama natin sa Balita Radyo Conde Batak. Nilinaw ni Senator Chis Escudero ang naging batayan ng kanyang pasya na lumipat ng grupo matapos na magpakita kahapon sa sesyon na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng quorum at pagpapalit ng komposisyon ng liderato at ng mga committee chairmanship. Ayon kay Escudero, ang kasalukuyang impasse o hindi pag-usad ng Senado sa mga nakalipas na araw ay hindi madedepensahan at hindi katanggap-tanggap. Iginit niya na kapag ang pagkakahati-hati sa politika ay sumusobra na at nagiging hadlang na sa pagganap sa mandato, kailangan anyang magkaroon ng tapang sa kung ano ba ang dapat na isaalang-alang sa institusyon at sa mga pinagsisilbihan at hindi dapat inuuna ang mga sarili. Buti pa itong si, Buti pa itong si Chis Escudero kahit na may kaso rin ito ng plunder, Romeo Cano, hindi replay po ito Sir Romeo Cano, replay, replay. Okay. Binigyang diin ni Escudero na hindi political contest ang nangyaring deadlock at wala siyang pinapanigan kundi naninindigan lamang siya para sa Senado. At dahil lang naapektuhan na sa tensyon sa pagitan ng mga senador ay ang tungkulin nila sa bayan, tinukoy ng senador na ito ang dahilan o rason para magdesisyon na lumipat ng ibang bloke. Humiling na pangunawa at panalangin sa Escudero para malampasan ang mga hamon sa Senado at magampanan nila ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Ngayon, ito mga kababayan ko. Liliwanagin natin mga kababayan liwanagin nating maigi. Abay kalimutan natin yung mga kultura natin na porke sumama sa ating grupo or naging aligned sa ating pinaglalaban o dili kaya mga kababayan tila ba pumapabor sa atin yung isang tao na katulad ni Chis Escudero, abay kalimutan na ang kasalanan, Hindi ho tayo ganon. Liwanagin natin yan. Kailanman mga kababayan, hindi dapat na mawawala yung pong salita na dapat panagutin natin ang nagkasala. Sukdulan man yan na sumama sa iyo. Iba ang kasalanan, iba yung pagsisisi. Kung ikaw ay nagsisisi, sa iyong nagawang kasalanan, okay yun, tanggap natin. Pero yung nagawa mong kasalanan, ibang usapin. Maliwanag mga kababayan Maliwanag. Mga kababayan, dapat nating maliwanagan talaga
Dahil hindi ho tayo mga DDS, mga kababayan. Ha? Hindi tayo mga DDS. Oo. Mga kababayan, ha? Isipin nyo. Ganito lang ganito lagi yung kultura natin eh. Pagka naging kampi sa kabila, ayaw natin. O kaya may nagawang kasalanan, syempre ayaw natin dahil sa tama tayo. Ngayon umalign, sumama sa pinaglalaban natin, mukhang tumatama sa gusto natin. Okay po yun. Tao lang tayo, nagkakamali ang tao, patawarin. Pero sa pagpapatawad ng kasalanan, abay, meron pong batas na siyang mismo na magpapanagot dyan. Diba, Argo? Magpayanig ka naman. Mahiya ka naman kay Arnold Lopez. Diba? Nakuha nyo mga kababayan ang ibig ko sabihin, ha? Huwag nating kakalimutan ang kasalanan ni Chis Escudero. Tama? Lahat ng sino man ang matatauhan, ang papanig o natauhan. Natauhan na kasi tama tayo, nakita nila na tama tayo. Tama ang pinaglalaban natin at sila'y umanib. Kung may nagawa silang kasalanan, iba yon, ibang usapin. Diba? Hindi tayo mananahimik dun sa kasalanan pero dun sa kanyang pagsisisi, ibibigay natin sa kanya yung kapatawaran. Correct? Mga kababayan ko, correct? Nako, naawa ko kay Nyulo, mga kababayan. Pwede ba lumipat kayong lahat doon? Oo, ha? So, paano mga kababayan? Paalaman na tayo. Nyulo, palilipatin ko na lahat ito doon. Naaawa ko sa'yo. Kasi may nagsusumbong. So muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba, Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa lagi, at syempre, mga kababayan, ipagdasal natin ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.